A beautiful song. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Salamat po sa ating chairman sa isang panibagong series ng lesson. Ang pamagat po ng ating series ngayong pong buwan ng September ay These Things, the greatest of these things shall remain. Sa my 1 Corinthians 13:13. Ang sabi po dyan, and these three things remain. These three remains. Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. At ako po ay excited sa atin pong mga lessons na atin pong pag-aaralan. The truth is, lahat po ng mga lesson na atin pong pinag-aaralan, talaga pong nire-research namin pareho ni Chairman. Hindi po kami umaasa sa mga old notes o doon lang po sa mga nababasa sa libro. Talagang nire-research po natin para po laging fresh ang atin pong napag-aaralan at natututunan. Sabi ko nga po ay ayoko po kasi yung para po bang narinig mo na parang inuulit-ulit na lang ni pastor yung message niya. I don't like to hear that. Gusto ko po we go deeper and deeper and deeper in the Word of God. Ibig sabihin, kahit po, kamukha po ng faith, hindi naman po natin minsan lang yan dadaaran o itatakel. Pero every time na tayo po ay mag-aaral sa faith, we will go deeper and deeper and deeper in understanding ng faith. Para po yung mga bata yan halimbawa, kapag po kayo grade 1, meron kayong math. Pag kayo grade 2, meron pa rin math. Grade 3, 4, 5, 6. Hanggang high school, meron kayong math. Hanggang grade 12. Pero po, every year, it goes deeper and deeper. And wider and wider. And more comprehensive and difficult. Yun po ang atin pong treatment sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. In fact, sabi po na ang Book of Hebrews, iwanan na natin yung mga elementary levels of our faith. Hindi na daw tayo mga batang umiinom ng milk. Di po ba, no? So, hindi na po tayo sa level ng milk. We will go to meat. Yung medyo mas malalalim na mga salita ng Diyos. So, ang tanong po ngayong umaga ay, what is faith? Sabi dyan, three things remain. Faith, hope, and love. But the greatest is love. So, the question is, what is faith? So, ang atin pong topic ay understanding faith. To start with, nais ko pong basahin muna sa inyo ang atin pong text this morning, Romans chapter 1, verses 16 and 17. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Romans chapter 1, verses 16 to 17. Ito po ang salita niya sa Tagalog version. You follow me sa screen sa English version. Verse 16, hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay ipinakita kung paano itutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kausulatan, itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Pagpalain nawa ng Panginoon ng pagbasa ng kanyang mga salita, tayo po'y sandaling manalangin. Salamat po, Panginoon, sa aming po mga kapatiran dito po sa Marikina, Good Neighbor Christian Fellowship, sa aming po mga kapatiran all over the world, nakasama namin, Panginoon, sa FB live streaming. Salamat po sa hunger for the Word of God, sa thirst for the Word of God, sa desire, Lord God, to be fed by the Word of God. Sapagkat sinabi mo po sa iyong mga salita, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. And this is the nourishment of our soul. This is the nourishment of our spirit. Help us, O Lord, this morning na mawala lahat ng mga hadlang at sagabal upang matanggap namin ang kasaganaan ng pagpapala ng iyong mga salita. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Bagamat sinabi po ni Apostle Paul that these three remains, faith, hope, and love.
Yung pong faith na yun, mga kapatid, ay hindi po uma-apply sa lahat ng mga tao sa daigdig. Yun po ay uma-apply sa mga taong tumatanggap sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya, nagsusuko sa Kanya ng kanilang mga buhay. Sapagkat meron po akong gustong basahin sa inyo sa Luke 18:8. Can you put that on the screen? I'm sorry. Luke 18:8. Ano po sabi dyan? Dito po sa aking translation, sabi niya, ang nagsasalita po ay si Jesus Christ. Luke, the book of Luke, chapter 8, verse 18, I tell you that He will avenge them speedily. Ayan. I tell you that He, meaning God, will avenge them speedily. Meaning yung pong kanyang mga anak na pinag-uusig. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall He find faith on the earth? That is a very good question of the Lord Jesus Christ. When the Son of Man cometh, which is second coming, yung muling pagbabalik ng Diyos, when the Son of Man cometh, shall He find faith on the earth? Meron po akong nais-share sa inyong research. The top 10 atheist countries in the world by population. Nadinig niyo na po ba yun? Apo? Top 10 atheist countries by population. Meaning, sa mga lugar na ito, you cannot find faith anymore among the people. Number 10, top 10. So let's start with 10. Denmark. 68%. Alam niyo po ba na ang mga tao sa Denmark, 68% declare that they are atheists. They don't believe in God anymore. The same, Scandinavia po yan. The same thing is true with Sweden, Norway, Finland. Yan pong area yan. Most of these people there declare they don't believe in God anymore. 68%. Alam niyo po ba na number 9, Australia. In Australia, 69% of the people say they do not believe in God. Australia, can you imagine? Ito po, 70% Norway, Scandinavia. People declare they don't believe in God anymore. Estonia. Ito po yung dating Baltic states na lapit sa Russia. 72% do not believe in God anymore. Belgium. Yeah. Western Europe. 73% say they don't believe in God anymore. Would you believe this? United Kingdom. London, England. 74% of the people say they don't believe in God anymore. Czech Republic, 77% say they don't believe in God anymore. Sweden, yan. 78% say they don't believe in God anymore. Alam niyo po itong Sweden, Denmark, Norway, Scandinavia, ito po ay, most of these are Lutherans, Orthodox, Greek Orthodox churches, and yet they are losing it. Napakarami po mga churches dyan ang nagsasara sa mga lugar na yan. Number 2 sa top 10 atheist countries by population is Japan. Japan is 87% atheists. Most of the people in Japan say they don't believe in God. And number 1, 91% of the population says they don't believe in God. Number 1, China. There's more than 1.5 billion people in China, and 91% of them say they don't believe in God. So yung sinabi ni Jesus, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? And we're seeing that. Pero alam niyo po, meron naman po kung gustong i-share sa inyo, top 10 religious countries by population. Ito po yung mga taong religious naman. But if you notice these countries, these are
Christian countries. Meaning that they do not have faith in the Lord Jesus Christ. They have faith in their religion, but not in the Lord Jesus Christ. So top 10 religious countries by population. Number 1, which is actually number 10, Israel. Alam niyo po, ang Israel ay bagamat alam po natin na sila ay chosen people, but even today, ang Israel po mga kapatid, they do not believe and accept Jesus as their Messiah. They are religious, but they do not believe in Jesus, the Savior of the world. So that's very sad for Israel. Kaya po sila actually na-reject is because they would not accept Jesus as the Messiah. Number 9, Saudi Arabia. Alam niyo po, Saudi Arabia is almost 100% Muslim. In fact, sabi po doon, sa akin pong narinig sa research, hindi ka po magiging citizen ng Saudi Arabia unless you are Muslim. India, isa pa po yan, 1.3 billion people. In fact, in the next few years, they will become the number 1 in population. They will overtake China in population. India is very religious. Pero ang India po ay Hinduism po sila. Kaya po, bagamat sila po ay religious, it's not about the Bible and Jesus Christ. Another religious country is Pakistan. Again, this is Islam. Another religious country, top religious country, Iran. Very religious, but not Jesus Christ and the Bible, the Word of God. Another religious country, Bangladesh. Another country that is Islamic. Sri Lanka, number 7. Sri Lanka, ito po yung mga Buddhist countries. Indonesia, the largest Muslim country in the world. Alam niyo po ba yun? The largest Muslim country is not in the Middle East. The largest Muslim country is in Asia. Indonesia is the largest Muslim country in the world. Another one is Afghanistan. Afghanistan, 100% ng kanilang population ay Muslim, Islam. And Thailand also, very religious but Buddhism. So Hinduism, Buddhism, Islam. If you look at this, makikita niyo po mga kapatid, this is reality. This is today's world. You will not find faith in the earth. Jesus said, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? The whole world is losing it. The whole world is missing it. And that's very sad na marami pong mga tao sa ating panahon ang napapahamak sapagkat hindi po nila nakikita ang kaligtasan sa Panginoong Jesus. Sabi nga po sa Acts 4:12, under heaven there is only one name given under heaven, and that is Jesus Christ. You cannot be saved without Jesus Christ. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Kaya nga po mga kapatid, it's very sad na marami mga tao sa ating panahon, they have lost the opportunity to find salvation in Jesus Christ. So, para po sa atin na nakakaunawa ng salita ng Diyos, nais po nating itanong yung atin pong question kanina, what is faith? Faith, number 1 is trust. If you say, I have faith in God, meaning I have trust in God. Sabi po sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding. In all your ways you acknowledge Him. He will direct your path. So faith is trust. You trust in God. You trust in Jesus. Sabi po sa John 14, let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house, there are many mansions. So, nandun po mga kapatid yung trust o yung pagtitiwala. Kayo po na nakakaranas na ng operasyon, alam nyo ang meaning ng salitang trust. Si Brother Boy ay kausap ko last time. Alam nyo po si Brother Boy ay maraming pinagdadaan ng mga karamdaman.
Meron po siyang naging karamdaman sa kanyang lungs. Ngayon po meron siyang karamdaman sa kanyang prostate. At ang dami po niya mga gagawing mga procedures. Talaga pong nandun yung kanyang ipinagkatiwala niya, yung kanya pong health doon sa mga doctors na tumitingin sa kanya. Trusts. Naranasan ko po yan nung ako po'y magkaroon ng tongue operation. Alam niyo po, pag kayo nagkaroon ng operation, talagang magtitiwala ka sa doktor kasi una, meron pong mga workup, meron pong mga check-up, and then i-schedule ka niya for operation, merong anesthesiologist, dadaling ka sa OR. Nung ako po'y ooperahan, kinukwentuhan niya ako ng konti para hindi ako medyo nervyusin. Mabait naman silang pareho, yung anesthesiologist, saka po yung pong ENT. You entrusts, sige po doc, I'm ready. Ayun. Mamaya tulog ka na. Pagising mo, ayun, naoperahan ka na pala. You have to trust in the doctor. Now, we have someone better, and that is Jesus Christ. You have to trust Jesus Christ. Pero yung po yung feeling ng trust. Pag wala kang tiwala sa doktor, hindi ka magpapagamot. Pag wala kang tiwala kay Jesus, hindi mo ibibigay sa Kanya yung iyong buhay, yung iyong kaluluwa. Trust. Faith is trust. Kaya kung kayo po'y walang tiwala sa Diyos, wala kayong faith. Because faith is trust. Another definition of faith is a firm conviction, fully persuaded. Alam niyo po mga kapatid, if you ask me, I have firm conviction in the Word of God. I am fully persuaded in what the Bible says. Yung po salita ni Apostle Paul and I am, yung meron pong ganung song that He is able, and I'm persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. It's a song, it's a verse. Fully persuaded. Why? Sapagkat ang salita ng Diyos, mga kapatid, is absolute. Sabihin niyo po, absolute. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Hindi po ako natitinag ng mga nababasa kong ano-ano sa mga social media, because I am fully persuaded in the Bible, the Word of God. I have firm conviction in the Bible, the Word of God. It's unshakable. Dapat po dumating tayo sa punto na ang ating pananampalataya kay Kristo is unshakable. Ang ating pananampalataya sa Word of God is unshakable. Ang ating pag-asa sa Diyos is unshakable. Nothing can shake it. If you are not there yet, you have to work on it para maging strong at mag-grow ang inyong pananampalataya. Hindi po pwede yung sabi nga ni James na para kayong alon kung saan umihipang hangin. Dapat firm ang inyong conviction. Dapat fully persuaded. Wala kayong doubt. Taas nga po ang kamay na kayo po ay nakakatiyak na kayo ay saved. Yan. Kung kayo'y mamamatay today, you are 100% sure na kayo ay saved. Taas po kamay. Yung hindi ka makapagtaas, parang nag-aanilangan ka. Kailangan mo pong you work on your faith. Save ba ako talaga? Anak ba talaga ako ng Diyos? Abay, ayusin mo yan. Kasi baka mamaya, bigla ka na lang tumumba, tapos hindi ka sure. Di ba, Chairman, meron ganun yung explosion? Tatanungin ka, kung ikay mamamatay today at haharap ka sa Diyos at tatanungin ka niya, bakit kita papapasukin sa langit? Ano isasagot mo? Makmak, ano isasagot mo? Kung mamamatay ka today, nabangga ka ng pison, humarap ka na kay Lord, Makmak, bakit kita papapasukin dyan? Ano isasagot mo? Sabi mo, kasi po yung lola ko, member ng GNCF saka lagi akong sinasama ni Lola. Yung ba ang sagot, Makmak?
Kasi naman, paminsan-minsan, nagpe-pray naman ako, nagbabasa ako Bible. Yung ba ang sagot, Makmak? Ang sagot doon, Makmak, is, sumasampalataya ka kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. John 1:12, ang sinumang sumampalataya sa Kanya at tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, kapag tinanggap mo si Kristo, sumampalataya ka kay Kristo, ikaw ay anak ng Diyos. Can you say amen, Makmak? Yun. Hindi ka papapasukin sa langit dahil sa lola mo. Hindi ka papapasukin sa langit dahil sa daddy mo. Na parang binulungan na ni Daddy Randy mo si San Pedro o San Pedro, ha? Pag dumating si Makmak, welcome, ha? No! Papapasukin ka doon kung ikaw ay anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Can you say amen? Dapat po, mga kapatid, matibay ang inyong pananampalataya dyan. Wala po sa religion Hindi po relihiyon ang magdadala sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, kundi si Jesus Christ na ating Panginoon. Full acknowledgement. Next. Faith is full acknowledgement of God. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. So, ina-acknowledge mo na ang Diyos ang lumikha sa'yo. Ina-acknowledge mo na ang Diyos ang naghahari. Ina-acknowledge mo ang Diyos ang nagbigay ng kanyang mga salita, the Word of God. Full. No doubt. Next. Faith is a personal surrender to God. Pinag-usapan natin yan sa Sunday School, Chairman kanina. Obedience is surrender. Faith is also surrender. Faith is personal surrender to God. If you have faith in God, you surrender everything to God. Lord, bahala ka na po. In fact, ako po ay may 3 anak. As you know, kami pong mag-asawa, busy Very busy. My wife works every day, pati Saturday, Chairman. Talagang minsan uwi kami gabi na. Sometimes uwi kami 10:00 ng gabi. Galing po kami ng high precision kung saan-saan. Uwi kami gabi na. So, pati Saturday. So, I am entrusting my children to God. Natutuwa nga ako sa mga anak ni Aaron. Lagi na sa church. Ang babait. Mga anak ni Sig. Lagi na sa church. My problem is, sometimes hindi ko madala yung aking anak sa church. For the simple reason na alam niyo po, Chairman, na dati po ang mga anak ko, dinadala ng wife ko doon sa church na malapit. Kasi doon lang naman, 5 minutes na sa church na sila. But nowadays, my wife has classes po pag Sunday. So yung mga bata, parang nasanay ba ma'am na online lang, puro online, hindi nag-church. So I said to God, bahala ka na po kay Eliza. Bahala na po ikaw kay Liam, kay Zoe. Natuwa naman ako, in-announce ni Romeo kanina kasama si Eliza, si Zoe at si Liam. Sa susunod dyan, I'm gonna do my best to bring them to Sunday school with me. But you have to entrust your children to God. Surrender your children to God, and God will take good care of them. Sabi nga ni Romeo kanina, wag mong padala, bit-bitin mo. I'll do that, Romeo, I'll do that in the name of the Lord. In fact, my wife is with me this morning, and we're trying to get our kids to go to church this morning. But kasi po hindi po ako makaintay, ma'am. Ayun. Kasi pag sabi ko, we have to go now. Malilate ako, hindi ako pwede malate minsan po yung mga bata, dapat siguro maaga gigisingin, no? But anyway, I fully surrender everything to God. I entrust everything to God. And even my children. I know God will take good care of them. Next is living a life of obedience. Faith din po pala yun. When you live a life of obedience to the Word of God, that is faith. Kasi kung hindi ka naniniwala sa Word of God, bakit mo gagawin? Di po ba? Kamukha po yung pong pagbibigay. Alam niyo po yung pagbibigay, bahagi talaga yan ng pananampalataya.
Kung ikay tunay na sumasampalataya sa salita ng Diyos, hindi pwede na hindi ka susunod. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, wastuntakal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Do you believe that? You have faith in that? If you do, you have to give in obedience. Hindi pwedeng hindi, kasi po pag hindi ka po magbibigay, walang expression yung faith. Kaya po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na meron naman pong pagkakataon magbigay. Ayan, skip a meal. Ayan, offering. Ayan, tithes. Kung kayo po'y tunay na may pananampalataya sa kanyang mga pangako, kung kayo merong tunay na pananampalataya sa kanyang mga salita, you have to live a life of obedience to His Word. Not giving is disobedience. Not going to church is disobedience. Not praying is disobedience. Not serving is disobedience. Disobedience is lack of faith. Kaya po dyan sinusukat. Paano po bang sinusukat ang pananampalataya? Hindi po sa sinasabi, mga kapatid. Ang pananampalataya ay hindi sinusukat sa mga sinasabi. Ang pananampalataya ay sinusukat sa pagsunod. Yan po ini-emphasize ni Chairman kanina sa Sunday School. Pagsunod. Yan ang tunay na pananampalataya, pagsunod. Alam niyo po yung pananampalataya is dalawang bagay. Number one, saving faith. Hindi po tayo maliligtas nang wala yung pananampalataya. Ano po yung sabi niya sa Romans? Romans 1:16. The gospel saves those who believe. Pakilagay nga po yung Romans 1:16 and 17. Yan. Hindi po tayo maliligtas kung wala yung pananampalataya. Hindi po yung pagdalo sa simbahan o relihiyon o ritual o tradisyon. No. Verse 16, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Mga kapatid, ang kaligtasan ay ibinibigay sa mga sumasampalataya. First to the Jews, then to the Gentiles. 17. For in the gospel, a righteousness from God is revealed. Sa pamamagitan ng ebanghelyo, nandun yung righteousness. Righteousness that is by faith from first to last. From faith to faith. Meaning, you start with faith. Tagalogin ko po. Verse 17. Sapagkat sa magandang balita, ipinakita kung paano itutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang wakas, from faith to faith. Hindi po papasok yung mabubuting gawa, hindi papasok yung pagiging religyoso, hindi papasok kung ano yung church mo, hindi papasok kung ano yung ginagawa mo. It's by faith from beginning to end. Just as it is written, the righteous will live by faith. Kaya po napakahalaga yung faith. Hindi ka po, next, yung pong next natin sa outline. Ang sabi po doon, it is not what we do that saves us. It is what Jesus has done on the cross that saves us. Yan. Tuloy mo po. Sabi niya sa Ephesians 2:8 and 9. For it is by grace you have been saved through faith. Biyaya ng Diyos na tayo naligtas, but sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Biyaya ng Diyos, namatay siya sa krus, yes. Pero pag hindi ka sumasampalataya, hindi ka masasave. It is not from yourself. Hindi yan sa effort mo. Hindi yan sa ginagawa mo. It is a gift of God. Kaloob yan ng Diyos, not by work so that no one can boast. Para walang magmalaki. Next. Ito pong mababasa natin sa Hebrews. Without faith, you cannot know God. Hindi mo siya makikilala pag walang faith. Without faith, you cannot come to God. Without faith, you cannot experience God. Without faith,
you cannot receive anything from God. Mababasa niyo po sa Hebrews 11:6. Ano po sabi doon? And without faith, it is impossible. Mga kapatid, impossible. Sabihin niyo po, impossible. Ganun po kahalaga yung faith. Without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to God must believe. So if you don't believe, you cannot come to God. Ulitin ko po, without faith, you cannot know God. Without faith, you cannot come to God. Without faith, you cannot experience God. Without faith, you cannot receive anything from God. Yung po sabi sa Hebrews 6. Balik natin Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to God must believe that He exists and He rewards those who earnestly seek Him. He will reward you. He will answer your prayers if you seek Him with faith in your heart. Ang tanong po mga kapatid, paano ba ako magkakaroon ng faith? Romans 10:17, I'm gonna close with this. Romans 10:17 says, faith comes by hearing the Word of God. So hindi po nabibili sa palengke yung faith. Hindi po nahihingi sa kapitbahay yung faith. Hindi po na ipapamana ni Lola yung faith. So saan ang gagaling yung faith? Faith comes from hearing the Word of God. So the more you hear the Word of God, the more you grow your faith. The more you expose yourself to the Word of God, the more you become confident in the Word of God. So, there's no shortcut, mga kapatid. There's no shortcut. Marami sa atin mahilig sa shortcut. No. Constant exposure to the Word of God. You have to hear the Word of God. You have to read the Word of God. You have to study the Word of God. Kaya nga sinabi ni Kristo, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ay, ibig po sabihin, kumakain tayo ng sopas, kumakain tayo ng tinapay, para sa katawan, ang Espiritu pinapakain din. Ano po kinakain ng pagkain ng Espiritu? Salita ng Diyos. Araw-araw dapat tayong kumakain ng salita ng Diyos. Can you say amen? Kaya po marami sa atin nang hihina sa pananampalataya, nakakaligtaan yung pakainin ng salita ng Diyos ang inyong mga kaluluwa. Kaya kayo po hindi lumalago sa pananampalataya, hindi nyo napapakain ng salita ng Diyos ang inyong kaluluwa. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa gift of faith. Salamat po, Panginoon, sa privilege to have faith. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na Ikaw ang nagbigay sa amin ng faith. Dalangin po namin, Panginoon, na kami ay patuloy mong akayin sa malalim na pagkaunawa at malalim na karanasan sa pananampalataya so that we can receive all that you have promised by faith, that we may be saved by faith, that our children will follow you by faith, that our family, Lord God, will be strong by faith. That is our prayer. And today, Lord God, dalangin po namin, Ama, na sa amin pong pagdako sa banal na hapunan, ay masumpungan mo, Panginoon, na matibay ang aming pananampalataya at masigla ang aming pananampalataya sapagkat Ikaw, Panginoon, at Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang pinanggagalingan ng aming pananampalataya. And so we declare, Panginoon, that you and you alone is our Lord and Savior forever and ever. In Jesus' name, amen and amen. Let's po tawagan ng